Mga kabirada, saan kayo makakita ng isang politiko na hindi takot? Napakatibay ang loob at sinasabi pa niya nga welcome at finally naisampa na rin ang impeachment. Sino ba ang taong gusto ng impeachment? Walang iba. Walang iba. Kung hindi si Vice President Sara Duterte lamang ang babaeng napakatibay, napakatatag. Kung ibang tao lang ito, kung ibang politiko ito, masisiraan ito ng loob. Dahil lahat ng mga kalaban, lahat ng mga ahensya ng gobyerno ay nakatutok sa kanya at umiipit, 'di ba? Wala na ibang politiko na ganyan. Ibig sabihin, napaka tino at seryoso ito sa kanyang tungkulin itong babaeng ito. Mantakin mo, babae na ito ha. Hindi takot na nag-iisa lang siya dyan. Mga kasama niya, mga bodyguard, walang pamilya. Diyan sa Maynila, di ba? Ipinaglaban niya ang mga Pilipino. Ipinaglaban niya ang mga tao para sa katotohanan. Kahit inipit na siya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Lalong-lalo na itong House of Representatives, itong Kongreso, na talagang naghahanap ng ebidensya. Naghahanap ng ebidensya para idiin siya. Bakit hindi hinahanap yung ebidensya ng ibang politiko? Bakit ito lang kay BP Sara? Dahil politika ang pakay dito. Dahil ito ang pinakamalakas na kandidato para sa 2028. Saan ka makakita ng hindi natatakot ng kahit na sino? Diba? Tatlo ang pinakamataas na posisyon sa gobyerno at opisina ng gobyerno ang pinagtulong-tulungan siya. Opis ng presidente, ang asawa mismo ng presidente, at ang Bluetooth speaker ng presidente na walang iba, si Martin Romualdez. Yang pulot dulo ng lahat ng ito. Dahil kung si Marcos lang ang ating pag-uusapan, wala nang benepisyo si Marcos sa paghahabol kay BP Sara. Bakit? Hindi na ito makatakbo. Ito nang ending ni Marcos. Hindi na siya pwedeng tumakbo sa 2028. Hindi na politiko ito pagdating ng 2028. So therefore, I conclude na itong si Martin Romualdez talaga ang gustong maging susunod na presidente. Bakit siya? Mantakin mo, congressman lang siya, pero namigay ng ayuda. Trabaho ba yun ng congressman? Si BP Sara lang ang hindi takot na politiko na nakikita ko sa tanang buhay ko na lumalaban at hindi man lang tumatayo ang balahibo. Kahit sa mukha wala siyang pag-alinlangan. Lumalaban ito. Lumalaban at lumalaban. Mantakin mo. Isipin mo na lang. Sino magsasalita na tao na gusto niyang putulin daw yung ulo ni Bongbong Marcos nung hindi ibinigay yung relo sa isang graduate student sa PME. Di ba? Ito, wala nang iba. Sayang kung ating pababayaan itong si BP Sara na magigipit at talagang babagsak lang dahil sa impeachment na yan. Panoorin natin kung may takot ba itong si BP Sara na nakasampa na ang impeachment. Panoorin natin, tingnan natin. Para kay Vice President Sara Duterte, mabuti na rin at naihain na ang 2 impeachment complaint laban sa kanya. Saan ka nakakita nagpapasalamat pa? Para masagot na raw niya ang mga inaakusa sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Dito natin malalaman kung gaano kabuti ang puso ni BP Sara. Mas inuna pa niya ang kapakanan ng kanyang mga tauhan. Lalong-lalo na tayo na mga ordinaryong Pilipino. Sinagot din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV.
I welcome that finally na-file na yung impeachment case Oh, na welcome sinasabi daw. nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte. Oh. Saan ka makakita ng ganong reaksyon sa isang politiko? Walang takot, masaya pa. Matapos ang paghain ng dalawang impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun. Ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. O, di ba, mga kabirada? Dito ako bibilib kay BP Sara, kaya kahit walang bayad, sa nagsasabing may bayad ang mga DDS, supporters, itong mga vlogger ng mga nasa side ng mga Duterte ay may bayad daw. Walang bayad ito. Walang bigas namin. Wala talaga. Masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng impeachment complaint ang kinukwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara. Dito, tingnan mo. Instead na magpakita siya ng awa, magpakita siya ng kahinaan, mas lalong tumatapang. Ha? Nasaan ka nakakita ng ganyang tao? Babae pa. Si Martin Romualdez, nasaan? Kung matapang. Gumagamit siya ng mga tao, mga politiko para gipitin ito. Mas bagay pa ito maging presidente kaysa kay Bongbong Marcos. Kung si Duterte may may kamay na bakal, si Bongbong, anong tawag? Kamay na bakla. Tama 'yon. Si Duterte ay may kamay na bakal. Si Bongbong ay may kamay na bakla. Baliktarin lang pala ang bakal. Bakla pala. May kamay na bakal at bakla. Ginoo ko. Dito sa pangyayaring ito, yung nagsasalita na, itong si Vice Presidente, abay, nagkagalit si Marcos. Nanglilisik din ang mata. Tapos, hinigpitan ng kanyang seguridad. Kamay na bakla. Ginoo ko. Si BP Sara hindi natatakot. Kunti na lang ang kanyang mga bodyguard. At kung saan-saan pa sila nakatira. Kung saan sila maabutan ng gabi, doon sila natutulog. Samantalang itong si Bongbong Marcos, safe na safe, kasi nasa Malacanang, masinigpitan pa ang kanyang seguridad na napakarami ang PSG niya. Nako. Yan ang bayani na takot mamatay. Laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunanang pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo. Ito ang malaki nilang problema. Ito ang malaking problema, ang Iglesia ni Cristo. Tinik sa kanilang lalamunan. Dahil pag nagawa na itong rally sa araw na yon, maraming sasakay dyan. Maraming sasabay. Maraming sumabay. Ano bang tawag sa Tagalog niya? Marami ang sasabay dyan sa pagkilos na yan. Hindi lang iglesia. Pati na ibang mga sekta siguro. Or marami pang mga tao na hindi, yung mga private lang. Marami ang sasama dyan. Yan ang problema kasi inunahan ng iglesia. Sumakit tuloy ang ulo nila. Na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran
ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President, kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sa pagtatapos ng Di ba? Makikita mo sa pagmumukha nitong si Vice President Sara na wala talagang bakas ng pag-alinlangan, bakas ng takot. Ito'y nagpapasalamat instead na magagalit. Nagpapasalamat ba ito na sa wakas may impeachment na talaga dahil hindi na madadamay ang kanyang mga tauhan. Diba? Saan ka makakita ng ganyang klaseng tao? Kung sa akin lang yon, nako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, yun. Kung may hindi pa naka-subscribe dyan, paki-subscribe naman. Maawa naman kayo. Please. Paki-like, share, and pag may time ka, kahit konti lang na oras, paki-hit na rin ng notification bell para magiging updated ka sa susunod ko pang gagawing video. Maraming salamat at magandang araw sa lahat ng mga kabirada.